Hello pong muli mga katambay, kamusta po tayong lahat? At muli po, ito po inyong katambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po natin ni Kamanong. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong pahayag po ng ating Pangulo tungkol po dito sa issue na pinapuputok po ngayon po. Balitang-balita po ito sa ating bansa. Ang sinasabing pagplano raw po ng distab, plat o pagpapaalis o pagtanggal sa ating Pangulo sa kanyang pagiging Commander-in-Chief, mga katambay, itong distab na sinasabi. At ito po, komentuhan po natin ang balita at pahayag ng Pangulo. Umpisahan na po natin mga katambay at komentuhan natin. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, at siyempre lalo na sa officer ko, wala naman tayo nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Hindi nakatatanggap ng ulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga aktibong opisyal ng pambansang pulisya at hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na kasama sa umano'y nagpaplano ng destabilisasyon. Kaugnay ito sa ipinahayag kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV na umano'y ouster plot na pinaplano ng senior PNP personnel at retired AFP officials. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang alam na mga pulis na namumulitika na maaaring masangkot sa planong pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Giit ni PBBM, wala siyang nakikitang dahilan upang magsagawa ng loyalty check sa hani ng mga pulis o ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umuugong na may desktop plot. Yan po mga tambay, putuli na po natin ang balita. Talagang natataranta din po. Sa tingin po ni Kamanong, natataranta at talagang may kaba. May kaba po ang Pangulo dahil po sa ganitong nababalitaan niya, di ba? Kasi nakikita po ng taong bayan kung ano po ang nangyayari po sa ating lipunan, lalo po sa kung paano po dalhin ng Pangulo ang bansa sa panahon po niya ngayon, di po mga katambay. Napakarami pong hindi po nagagampanan ng Pangulo di umano, magdadalawang taon na o 2 taon na. Una-una yung mga pangako niya, di po ba? Na talagang napako na lang, ang bilihin, lalo ang bigas. Napakamahal at napakatindi pang issue sa kanya, yung issue ng droga, di ba? Ayaw niya rin pong tuldukan hanggang ngayon. Kaya, at ang isa pang matindi rito mga tambay, ang hindi ko po maunawaan, malubos maisip, na talagang si dating Senador Antonio Trillanes, talagang napaka-powerful po dito po sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Talagang pinaniniwalaan po ang lahat po ng binibitawang salita ng Trillanes, mga katambay. Di mo ba mga tambay? So, kaya po ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, talagang nagpapahayag po na talagang sinasabi niya wala pa siyang nakikita at natatanggap. Dapat lang po nasabihin po na Commander-in-Chief yun, mga katambay. Kasi kung sasalagin niya at pipintasan niya po ang mga sandatahang lakas, ang AFP at ang PNP, na sabihin niya sa media na nakikita niya ng mga kawal natin na ating lipunan, ating bansa, ang talagang bayaning kawal natin, nagpaplano siya tanggalin o sinasabing itong distab, mga katambay. Mabigat po ito para sa isang Pangulo na mag-akusa ka ng direkta, at yung sinasabi rin nga ng Pangulo na wala pa naman siya nakikita na dapat i-background check o talagang i-check ang mga trust ng mga talagang nasa opisyalis niya, mga tambay, lalo yung pinakamatataas na mga general na kailangan i-background check niya. Pero pagka ginawa rin ng Pangulo yon, isang hudyat na rin yon na talagang siya mismo talagang kinakabahan na, di ba? Natatakot ka na pwede o baka di umano mangyari sa iyo yung nangyari sa iyong ama na talagang nawala at talagang kinuha, Pero iba po ang sitwasyon noon, mga panahon na yun, mga tambay. Talagang yun po yung pag-alis po ng kanya ama, balik na lang natin. Hindi lang naman po militar, mismong taong bayan na po talaga nag-aklas, mga tambay.
Sana wag naman pong abutin ng Pangulong Marcos yun, mga tambay. Pero sa tingin po ngayon, sa nakikita po natin, sa lahat po ng issue, politika lang po ang tumatakbo po sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Wala pong nakikita, kahit po si Kamanong, komento ni Kamanong, wala pong nakikita ang Kamanong at ang palagay ko, di umano mga Pilipino, na nagagawang magandang solusyon o programa para sa mga Pilipino. Di mo ba? Puro politika po ang tumatakbo po sa magmula po nung umupo ang Pangulong Marcos. Puro politika po ang umiiral po sa kanya administrasyon, mga tambay. Dahil umpisa-umpisa pa lang po, pinulitika na po nila na napakaaga si Vice President Sara Duterte. Kasalanan po nilang lahat ito, mga tambay. Kasalanan po ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Komento ko po. Yun po ang nakita ko, mga tambay. Kasalanan po nila ito. Inumpisahan po nilang ipolitika at baklasin nila ng napakaaga ang unit team. Napakaaga po nilang tinanggal ang pagiging unit team. Nag-umpisa po ito sa kanyang pinsan di umano ng speaker ng Kamara, mga tambay. Doon po nag-umpisa ang lahat na nagiging problema po ng administrasyong Marcos, mga tambay. Pati po ang matandang Duterte, ang dating Pangulo, na wala na pong pakialam sa politika, ginising po nila dahil po sa ginawa po ng Kamara, kung ano-ano pong paputok, bintang, ang hindi naman napatunay. Nawala na po yung issue na yun, mga tambay. Yung about sa korupsyon ni Sara, ni Vice President, wala na po. Wala na po issue sa COA. Wala na. Natabunan na, mga tambay. Natabunan na. Sana napunta. Dito na po. Pati po yung issue ng West Philippine Sea na talagang pinopolitika pa rin po, yung gentleman agreement. Natatabunan na rin, mga tambay. Nawawala na naman. Saan naman po napupunta ngayon? Dito naman po sa ICC naman po ngayon, mga tambay. ICC naman. Yan po mga trabaho po ngayon ng gobyerno natin Pero bago po mag-ICC yan, isama rin natin yung mga barel. Yung sako-sakong barel na bit-bit daw ni dating Pangulong Duterte sa ni Vice President Sara Duterte. Yung mga barel na binigay daw ni Kibuloy. Nawala na rin yan, mga tambay. Yung mga sako-sakong barel. Napakarami po nilang ginagawang paninira talaga para po mapabagsak po ang kredibilidad at ang popularidad ng mga Duterte. Dahil alam po alam din po nila kung gaano po ka-powerful at talagang minamahal ng tao, lalo po ng masa at ng mahihirap, ang mga Duterte. Alam po nila kasi ang naging trabaho dahil 6 na taon po. Nakita po ng mga Pilipino, mga tambay, kung paano magtrabaho ang Duterte, lalo po nung magka-pandemic po tayo, na mahigit 2 taon. Nakita po ng Pilipino yun. Naramdaman po ng mahirap yun. Kung paano po magtrabaho, maglingkod sa mahirap ang isang Duterte, mga tambay. Pero sa ngayon po, 2 taon na po ang administrasyon po ng Pangulong Marcos. Ano po ang ginagawang paglilingkod sa atin, mga tambay? Ano po? Una-una, pamumulitika. Ano po solusyon sa nagtataas ang bilihin at hindi po nila masolusyonan? Ano po solusyon? Gumawa po ng malalaking budget sa Kamara. Bilyon-bilyon po. Ang solusyon po, ayuda. Magbigay po ng ayuda. Yung po ang ginagawang po solusyon sa kahirapan at sa nagtataas ang bilihin po ng ating bansa. Ayuda, mga tambay. Magbigay po sa mga iilan at hindi naman ganun sobrang lahat ng Pilipino na nabibigyan po ng ayuda. Nada. Ang nabibigyan lang po, yung sinasabing nasa laylayan na mga kapos, mga walang trabaho, mga talagang mahihirap, mga tambay. Yun po ang solusyon sa kahirapan at sa nagtataasang bilihin ng ating bansa, mga tambay. Yun po ang solusyon. At isama na rin natin yung kakarampot na porsyento ng kadiwa na hindi naman buong Pilipinas meron. Isa rin po nilang solusyon yan, mga tambay. At meron na pong pangako ang gobyerno dyan, mga tambay. Dagdag lang natin na magkakaroon na raw po ng 29 o 29 pesos na presyo ng bigas sa pangarap ng Pangulo. Yung 20 pesos, naging 29, pero wag po nating asahan bukas po yun, mga tambay. Hindi pa po bukas yun. Dinagdag ko lang. Yung po ay darating pa sa Agosto, di umano. Di umano. Kaya po, ito pong nakikita ni Kamanong dito po sa sinasabi po natin na
pag-aalala po ng Pangulo, sinasabing hindi pa siya naniniwala. Yung mga ganyan kasi, sa panunungkulan mo yan eh. Kung ikaw ay maayos manungkulan sa bansa, wala kang maririnig na ganyan. Wala. Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi nag-aklas o walang nabalita ang ganyan. Kasi pati mga kapulisan, kasundaluhan, talagang nakikita po nila ang pagiging political will ng Pangulong Duterte. Kaya yung trust ng mga militar, kahit mga retired general na sinasabi na yun din po ang nagiging issue ni Trillanes at ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos, yun lang nakikita niya, di umano, yung mga retired, baka meron. Sa panahon ni Pangulong Duterte, walang ganon. Pati retired, tahimik, at talagang masaya sa nangyayari sa ating gobyerno. Kasi po ngayon, ang nakikita po ng mga di umano, mga retired general, kasama na yan, mga Pilipino, tayong mga Pilipino, ang solusyon po ng kahirapan at pagpapatakbo ng gobyerno, nakikita po ng taong bayan yan at ni Kamano kung paano po nila patakbuhin at lalo na yung pumutok na issue, Mr. President, yung pumutok pong issue sa Kamara, saka po yung sa Senado, yung mga extraordinary na wala pong pakialam ang COA. Hindi po sila pwedeng i-audit at hinga ng mga resibo dahil meron po silang ginawang batas di umano sa pangunguna po ng dating senador na si Pampilo Lacson, yung kanilang very special na batas na hindi sila pwedeng hinga ng COA kung saan nila dinadala ang kanilang pondo, mga tambay. Natuklasan po yan, pumutok po yan. Kaya hindi po yan ipinaimbestigahan po ng Pangulo ng Pilipinas. Nada. Yung mga issue, mga korupsyon, na mga extraordinary sa mahabang panahon, hindi po nakatutok ang Pangulo natin yan. Nakatutok lang po dito po sa sinasabing distab, pagpapatanggal sa kanya, sa West Philippine Sea, sa ICC, sampa, sa Kadiwa, yan, may Kadiwa. At yung sinasabi na yung droga, yan, napansin niya na po yung droga. Hindi niya na po pinatulan, mga tambay. Kayo po, mga tambay, ano po sa tingin niyo po ang nangyayari po? Ito po ba may katotohanan? At ang ating presidente ngayon, kinakabahan na ba? Yan ang tanong ni Kamano. At dapat bang paniwalaan si Antonio Trillanes? Isa pa yun, tanong ni Kamano, mga tambay. Komentohan niyo po, mga tambay. At may karapatan po tayong lahat na magkomento at magpahayag sa nakikita natin sa ating lipunan, mga tambay. Muli po si Katambay Mano, nagpapasalamat po muli, mga tambay, sa nakagusto po ng ating napakaliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Muli po, mga tambay, salamat po at ingatan nawa po at tis-tis lang po tayong muli. Makakabangon pa ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!